up, guys? Good morning. Today is the following week, and we're going to work on our silver EK again. Inaantay ko lang si RG to arrive, and we are going to continue our work. Unfortunately, for last week, we weren't able to finish the work because we found out that we have a broken timing belt cover. So I had to order one from eBay, which is really not that easy, but fortunately I was able to get one in good condition, although I have to spend a little bit more in my opinion. But you know, since these cars are really getting expensive nowadays, so parts are really hard to find and they jack up the prices, so we don't have any choice. We want to make sure that the build is proper, and that's the reason why we have to reschedule our work for today. So last week gumawa kami Saturday, and today is another Saturday morning. The time now is 8:30 in the morning, and we're going to prep up for today's activities. Now, initially, since we haven't received the timing belt cover yet, it is scheduled to arrive this afternoon based on the tracking report ng shipping. We are thinking of doing this for the meantime. Okay, so we decided na ito na talaga yung gagawin namin since hindi talaga dumating yung yung timing belt cover natin. Pero gusto ko lang ipakita sa inyo yung gamit namin na jack. Hydraulic siya. And hiniram namin siya kay Kuya Ton. Shout out sa iyo, Kuya Ton. Maraming salamat sa pagpahiram ng quick jack. Oh, ayan yung ating munting makina. D16 Y7 non-VTEC. Ubod ng bagal. So, kung naaalala nyo, pinalitan na natin yung headlight. Tapos kinabit natin yung SIR grill. Ito yung headlight na smoke, yung EK9. Kinabit natin. And then, recently, medyo nag-engine wash tayo ng konti, kaya medyo mas malinis-linis ng konti. Tignan niyo yung hood. So, nilinis ko yun para hindi madumihan si RG yung kamay niya tsaka yung gloves niya, para magamit niya ulit yung gloves niya sa susunod. Ayan o, bagong laruan ni RG, foldable na tool tray. Sa table. Ayan o, bit na yung lahat ng tools. So ganda o. Parang kailangan ko rin yan Worth it purchase. $70 lang. Magagamit niyan anywhere kasi Ang gaan pa. portable siya. Made out of plastic and aluminum. Ito, I think aluminum tong mga poste niya. Tapos foldable siya. So kung saan ka gagawa, kung kailangan mo na tawag dito, kung ikaw yung magta-travel to work on something, you can easily bring it anywhere you want. Ayan o, tas nalalakpaw. Diba? Ganda niyan. Parang gusto ko rin yan. Papabili ako kay RG. Okay, so hindi ko alam if I was able to inform you kung ano yung kailangan natin gawin dito sa sa Project EK natin. Ang kailangan natin gawin is magamot natin yung transmission niya. Meron kasi siyang mga leaks. So bumili ako ng mga parts na oil seals para mapalitan natin yung oil seals na to. And then at the same time, papalitan din natin yung muffler hanger kasi tumatama yung shifter linkage doon sa muffler mismo, yung mid pipe, kaya nagva-vibrate, ang pangit pakinggan. Okay, so bago natin maabot yung transmission niya, kailangan natin magtanggal ng airbox. Tinanggal din natin yung distributor para mas maluwag yung space natin.
para matanggal yung mga bolts nung tranny natin para maibaba natin siya. So ito na siya, medyo mas maluwag na siya ngayon. Okay, so ang next na tinanggal namin is yung slave cylinder ng clutch. Ilagay namin sa gilid para tanggal siya. And then ang susunod naming tatanggalin is yung starter. Ayan. Okay, so makikita nyo na yung difference ng space na tinanggal namin. Yung last na tinanggal namin was the starter. Tinabi lang namin dun sa gilid. Pero ganyan nakalaki yung working space na magagamit namin para mas madali naming matanggal yung tranny. Now, the next namin gagawin is to remove the wheel para magkaroon kami naman ng space dito sa side. So, yun yung gagawin namin next. Okay, so natanggal na namin yung wheels. Tinatanggal namin yung natanggal na namin yung wheels. And then nagme-make space kami ng konti para matanggal yung axle. Natanggal namin yung axle, which is connected of course dun sa transmission. Once na matanggal namin yon, pwede na namin siyang ibaba. Yan na, hinuhugot na ni RG. Okay, konti pa. Hugot na yung hugot na yung boot, di ba? Oo, tanggal na nga. Okay. So far, buo pa naman yung boots. So there's no reason to replace it. Okay pa siya. Yan na, hugot na niya. There you go. So it's out of the way. Ayos na siya. Pinipwesto lang niya ng maayos-ayos para hindi siya sasabit. Yan. Okay. So, ito. Yan na. May tayo po yan, transmission fluid. So yun, didrain na namin yung oil kasi kailangan namin nga ibaba. And then mamaya bibili kami ng transmission oil kasi yun yung nakalimutan namin. Okay. So habang binabaklas na yung isang axle, pakita ko lang sa inyo yung mga gagamitin natin na parts ngayon para magawa yung issue natin sa tranny. So kung nakakuha tayo ng mga oil seals and plugs sa Skunk 2. Okay, sa Skunk 2 Racing. Yung D10 springs, blocks yung gagamitin natin. And then yung ibang oil seals, ito Honda original. And then we also bought the hangers na gagamitin natin doon sa ating muffler para hindi na siya mag-vibrate doon sa shifter linkage. Okay, so natanggal na namin yung bolts ng transmission mount. Ito na, andito na kami sa part na to. So be sure before kayo magbaklas na mga mga tornilyo dyan, you have to make sure na nakasupport na yung yung transmission nyo sa ibaba, yung support tranny nyo, para hindi siya bumagsak or hindi siya ma-strain whatsoever dahil connected siya sa engine nyo. So make sure na meron na kayong jack na nakasupport dyan. Wow, kintab naman itong oil cap na to. Okay, so tanggal na yung dalawang bolt. At kukumpletuhin na namin to para maibaba na namin. Okay. So completely baklas na siya. Kailangan din namin tanggalin yung collector ng exhaust ng headers kasi it's actually on the way
Hindi rin namin naisip na it would be over there, pero technically oo, kasi baka actually hindi naman, partially lang siya. So we just have to be sure na hindi siya tatama in any way. Sinusuportahan na ni RG ng jack stand yung oil pan, and then ibababa na namin dahan-dahan yung transmission. Okay. Ayan na. Ayan na po ang makasananang transmission. Naibaba na namin finally. Okay. Ang cute ng trani, ang liit. Ayan siya. So kita nyo talagang problematic dahil naglilik siya, saka dumi. Dumi. Halatang kakaano lang din. May gasat din. Kakapalit lang. Halatang bago to. Eh bakit naglilik? Mali pagkakalagay. Ito kuya. Ito yung nag-leak. Oo nga pala, oo tama. Pero di ba papalitan din natin yan. Meron din tayo nito eh. Yeah. Oo, so lahat Cardboard papalitan ba na tayo? natin. Cardboard, kahon. Oh, para mapatong ng natin. I think yeah, meron. Dito ko Kukuha lang tayo. pinili. Oo, para hindi tayo madumihan. Ayan, thank God for power tools. Mas madaling matanggal, mas madaling gawin, mas convenient. Pero yan, sinisimulan na nga namin tanggalin yung mga oil seals. So, ito yung babaklasin, number 1. Ito, number 2. Babaklasin din natin yan. And then number 3, itong seals na yan, i-reseal natin yan to make sure na hindi na siya tumagas. Ang dumi-dumi ng transmission, pero wala tayong magagawa. Gustong gusto kong linisin, honestly. Kaso, wala kaming gas. And then, wala rin akong container. Hindi pa ako nakakabili kasi importante talaga yun para mas malinis. Kasi habang nakabaklas na, 'di ba? Ang gandang opportunity yan para mas malinis mo yung transmission mo, matanggal yung mga libag-libag. Pero we'll see kung ano yung pwede namin magawa without the gasoline. Hindi namin to malilinis ng ganun kalinis. Pero at least matanggal lang namin yung mga grasa. Okay, so update. Nabuksan na namin yung trani. Ayan yung loob. Ito yung mismong transmission. So, marireseal na namin to gamit ang ever famous Honda Band. Chine-check ni RG kung okay ang transmission bago kami magpalit ng mga oil seals and mag-reseal ulit. So kailangan namin tanggalin yung dating sealant or yung RTV before namin ikabit ulit na malinis. Kaso halata eh, 'di ba? Pag pinilocks mo. Hindi ba? Sisip-sip ma-absorb ng texture niya. So, dadapa. Tapos malinis. parang magpipinhole din na itsura. Ayan na oh. Malinis na. Meron. Asan ba? Ayun oh. Ayan, nalinis na. Kailan niyo ba binabato kanina? Kanina umaga. Mga anong oras tayo nagsimula? 8:30.
9, mga ganun. Ayan, lakas tagas eh. Para at least, di ba, pagka, ano, wala nang tulo. Yung ano, gusto ko ibaba yung clutch ng Evo. Kasi tinatamad ako. Ang laking trabaho. Bakit? May tagas din ba? Sa Evo. Double drive kasi. Okay, so, asan ang blocks dyan? Ate yung flash. Ito yung blocks. Detent. Ito yung stock, di ba? So, mas stiffer, mas matigas. Pag pinalitan mo yan, yung feel mo ng cambio parang mas, mas stiff siya. Mas ramdam mong parang mukhang bago. So, pagpapalit na natin yan. Solve yan, solve. So, na-reseal na namin. Nalagyan na namin ng Honda band. Hindi nakatiis yung isa namin bisita dito. Pero at least, another hand. Di ba? So, huwag nyo kakalimutan yung tatlong bearing doon. And then, magpapalit din tayo nung dalawang oil seal ng transmission. So, hopefully, matapos na yung issue nito. May sandaan ba yun? Ayan, naikabit na namin ulit. Medyo nahirapan kami. Kailangan namin ng isa pang set ng kamay para mai-upload or mai-install namin to. Pero at least okay na. Shout out ulit kay Kuya Ton for helping us. Hindi na tiis. Thank you. Yan na. Parang pag-use. Walang saglit lang daw. Ayan, nag-start na. Nakabit na namin lahat. Nabalik na namin yung axle. Nakabit na namin yung gulong. Yung transmission okay na, lahat ng sensors. Yung detent spring, ito yung feeling niya. Mas naging stiff yung feel nung nung cambio. Ayan, compared dun sa stock. Partida, hindi pa napapalitan ng bitch pin yan. So, pagka napalitan yon, mas maganda ang shifting. But yan na siya. Ito torque spec pa ba natin to? Yung wheels, yeah. Yung wheels? Okay. Tapos kuya, try mo ilagay sa first gear. Okay, lalagay natin sa first gear. Kaso, kakayanin ba ako nito? Ako na. Baka yan. Up. Up. Ha? May ikot. Yeah. Yan. Gana. Yung ikot. So, gumamit pa kami nung pump tsaka yung suction para dun sa tranny oil. Ngayon, test drive namin to, tingnan namin kung okay. And then, ibig sabihin nun, pag naging okay, wagi kami, wagi. Nanalo kami this time. Oh, ay hindi nga pala, ito yung kalaban namin, yung silver pala yung kalaban namin. At least ito binigyan kami ng partida nito, hindi kami masyadong pinahirapan. And I hope wala nang magiging problema sa leaks dito sa transmission. The only issue na lang natin dito is oil pan gasket, right? Yes. So yun na lang yung kulang, oil pan gasket, which isa-schedule namin yon ulit sa susunod para matapos na yung problema nito. Wala nang tulo, wala nang kahit ano whatsoever after nung oil pan gasket.
Okay, so finally tapos na. Okay na yung tranny problem natin dito, yung leak niya, na-address na natin ng mabuti. The only thing that we need to have replace is yung oil pan gasket, which we'll do in the next few weeks once we're done with the silver EK. As much as possible matapos natin to kasi para umandar siya, and at the same time makita pa natin yung mga possible na issue, but halos lahat naman ina-address na natin dito, di ba? We bought yung mga iba nating parts na kailangan, and gagawin natin yan dito. Pag natapos natin yan, babalik tayo dito, oil change na diretso, tapos oil pan gasket replacement. That's it. Okay na tayo dito. And then we will see what will happen next. So doon muna tayo titigil for today. And, si Kuya Ton, kung hindi sa'yo, dahil sa'yo hindi ka nagpunta dito, matatagalan kami dito sa trani. Nahihirapan kami. Injured kami pareho. Injured yung balikat. Oo, injured yung balikat namin. And then kay Kuya Marion, salamat din sa pagpunta. Usapan, tambay lang, di ba? Pero may ginawa tayo. At least productive ka, di ba? Productive. Oo, but anyway, okay na tayo dito. Yun ang importante. Tapos ito, kailangan natin itapon yan. But ayun, kung meron kayong mga questions at gusto nyong mahirapan katulad namin sa paggawa ng mga Hondas nyo, tanong lang kayo sa comment section. Baba, itanong nyo lang, put everything in, and then we will try to answer them for you kung alam namin yung sagot sa mga tanong ninyo. Okay? So, kita-kita tayo sa susunod na video. Sana nagustuhan nyo. But anyway, salamat sa panonood. Magkita-kita tayo sa susunod na video. Madumi na naman yung mga kamay namin. Thank you. And tingnan natin kung anong mangyayari sa susunod na kabanata. Bye!